Salvation. Ano po itong nakagisnan nating kahulugan o kinaugalian na pagkaunawa sa salitang kaligtasan? What is the traditional understanding of the word salvation? Kaligtasan. Kung inyong tatanungin ang maraming mga mananampalataya sa kasalukuyan, sa iba't ibang gawain, may kanya-kanyang paniwala patungkol sa salitang kaligtasan. Ang nakagisnan na pagkaunawa natin o kaalaman sa salitang kaligtasan ay sila po ay makarating at maniran na walang hanggan sa kalangitan. Ito po ang kanilang goal ng kanilang kaligtasan. Kaya tinanggap po ang ating Panginoong Jesucristo para ako ay maniran na walang hanggan sa kalangitan. Ito po ang ating nakagisnan na pagkaunawa patungkol sa kaligtasan. The goal of salvation, ito po ang ating traditional na understanding, is to make our eternal residence in heaven. Hindi ba? Ito ang ating nakagisnan na kaalaman patungkol sa salitang kaligtasan. At ating matatamo ang layunin ito or goal na ito sa pamagitan ng pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Kaya, pagkatapos po natin ginawa ang mga bagay nito, ang principal task o mahalagang gawain ng isang Kristiyano, pagkatapos siya ay magpahayag ng pananampalataya kay Kristo, ay huwag niyang kalimutan na siya ay naligtas sa pamagitan ng biyaya at dalhin ang maraming mga tao hanggat maaari doon sa isang kalagayan na sila rin ay maging eligible o karapat-dapat na makarating sa kalangitan. Ito po ang ating nakagisnan, nakaalaman, nakahulugan ng kaligtasan. Subalit aking po sinasabi sa inyo, hindi po ito ang scriptural understanding or meaning of the word salvation. Kaya sinabi kong tradisyonal, nakagisnan, nakaugalian, nakahulugan ng salitang kaligtasan. Subalit po ang scriptural understanding o ang ating pong pagkaunawa base sa liwanag ng kasulatan, ang kahulugan ng kaligtasan, ang kaligtasan po ay hindi minsanan nakapahayagan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi po minsanan. Ito po ay isang process. Ito po ay isang programa. Ang isang programa, ang ibig sabihin, meron itong pasimula at meron itong katapusan. Kaya para ikaw ay makatapos ay isang programa, kailangan, tapusin mo ang lahat ng mga bagay sa programang iyon para masabi mo ikaw ay nakakompleto sa programang iyon. Kaya ganito rin po ang kaparanan ang kaligtasan. Base sa ating pagkaunawa sa liwanag ng kasulatan. Hindi minsan na nakapahayagan ng pananampalataya kay Jesus na tayo lumad dito sa harapan, nagsisi, nagpakumbaba, pinapasok si Kristo sa ating puso. Hindi po yon ang katapusan ng ating kaligtasan. So, kaya ang programa ng ating katubusan, listen carefully, ang programa ng ating katubusan, ito po ay nagpasimula nung tayo ay nakapisan in union with Satan. Tayo po ay nakapisan kay Satanas at nakikita ang bakas, ang wangis, ang larawan ni Satanas sa ating mga kaisipan, sa ating mga ugali, sa salita at mga gawa. Dito po nagpasimula ang programa ng katubusan. So, the program of redemption naman has been completed when we are in untroubled union with the Father through Messiah Jesus and are revealing in our thoughts, words, and action the image of Messiah. Dito po ang kaganapan ng programa ng ating katubusan. Ito po ay makukompleto o magaganap kapag hindi na ating masasabi na nayayanig o naniligalig ang ating pakikipisan sa amang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ating ipinapahayag sa ating kaisipan, mga salita at mga gawa
ang wangis at larawan ng ating Mesiyas. Ito po ang scriptural na pagkaunawa na kahulugan ng kaligtasan. Amen? Kaya tinubos tayo na kompleto. Kaya ito po sinasabi ng Isaiah chapter 12. Gaya ng aking nasabi, this is the goal of our redemption. Na tinubos tayo sa lahat ng bakas ni Satanas sa ating buong pagkatao. Ang lahat ng nakaunawa magsabi ng amen. Kaya, kapag tayo ay tinubos sa lahat ng bakas, kapag tayo ang nakikita sa atin, ang larawan, ang bakas, the image of the Lord Jesus Christ, alam po ninyo, kailanman, hindi susuguin ng Diyos ang samatuwid na tao sa impyerno. Ang hell issue, ang heaven issue, these are just consequences. Ito'y bunga lamang, ito'y resulta lamang ng programa. Kung ating tinapos ang programa ng ating katubusan, we will be in the spiritual paradise. In heaven. Heaven is a real place. Gayunpaman, that is not the goal of our salvation. At hindi yon ang kaligtasan. Amen? Kaya ang samatuwid na tao, walang pagsala, siya ay makakarating sa spiritual na kaharian, sa paraiso. At hindi magtatapos ng programa ng Diyos, siya nga ay tumanggap kay Kristo, nagpahayag ng pananampalataya. Kung naman hindi niya tinapos ang programa, he will be in hell. Okay? Siya po ay paruroon sa pangalawang kamatayan na sinasabi ng Biblia. So the Holy Spirit has given us 4 great types of redemption. Listen carefully. Ang banal na Espiritu, tayo po ay binigyan ng 4 na dakilang halimbawa o uri ating masasabi kung paano tayo tutubusin mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Meron pong 4 great types, mga 4 na mga halimbawa or representation or types na kung paano tayo tutubusin sa ating mga bagay na ating binanggit kanina mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. And these are the 4 types. Okay? The 7 days of creation, ang 7 araw ng paglikha, the feast of the Lord, ang kapistahan ng Panginoon, the pilgrimage of Israel from Egypt to Canaan, ang paglalakbay po ng bansang Israel mula sa Egypto tungo sa Canaan, and the 7th furnishing of the tabernacle of congregation. Ang 7 kagamitan na yung masusupungan sa tabernakulo sa kapisanan. These are the 4 great types of redemption. Nandiyan po kayo? Amen? Okay. Ang bawat isa, listen, ang bawat isa sa mga 4 na types nito ay pwede nating i-break down o biyakin sa 7 yugto o hakbang ng ating kaligtasan. Kaya ang mga hakbang na ito ay tinutulungan tayong maunawan ang progreso o ang ating paglago o pagsulong mula kay Satanas tungo sa Diyos. Kaya, gaya po ng aking nasabi, ang mga types na ito ay pwede nating i-break down, okay? Pwede nating i-divide ng 7 hakbang. At sa pamagitan po ng mga hakbang nito, ay ating makikita ang ating pong pagsulong. Kung kayo nga ay lumalago o kayo nananatili sa inyong kalagayan. Sa ating pong pagsulong mula kay Satanas tungo sa ating Diyos. Although po we may be very wicked when the Spirit leads us to Messiah, kahit na po na tayo po napakasama nung po tayo ay dalhin ng ng Spirit ng Diyos sa Mesiyas, subat nung tayo dalhin niya, wala pong pagsala, tayo kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan. So, kapag tayo lumapit, pinatawad ng ating mga kasalanan, then He begins the work of separating us completely from Satan. Kaya ito po ay magpapasimula ang Diyos, pamagitan ng Espiritu Santo na tayo ay hiwalay, naganap at kompleto mula kay Satanas. Paano po? Conforming us. Tayo po'y tinutulad tayo sa kanya sariling kamatayan at muling pagkabuhay. Ito po ang inyong nararanasan araw-araw.
Kaya tinutulad tayo, araw-araw sa kanyang kamatayan, araw-araw po, kailangan itong maranasan natin. Death, resurrection. Death, resurrection. Namamatay tayo sa ating lumang mga ugali at mga asal. At pagkatapos po tayong namatay sa ating lumang mga pag-ugali, na pinapakita ng Diyos sa atin sa araw-araw, ay meron namang nabubuhay sa inyo. Yun ang buhay na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng ating nasabi, marami sa atin, we are slain. Pinapatay natin, hindi natin inaayan na tayo ay paintulutan na puspusin ng buhay na muling bumuhay kay Kristo kung hindi natin ginagawa at nagtatagumpayan ang, gaya ng ating pinag-aralan, overcoming the world, the satanic lusts that is dwelling in our flesh, and our self-will. These things destroy, slay our resurrection. So, tayo tinutulad sa kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay and bringing us into perfect, complete union with Himself. Ito pong ginagawa sa atin. Dinadala tayo sa ganap, kompletong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya the work of moving us from Satan to God, ang gawain po na paglipat mula kay Satanas tungo sa Diyos, it begins the moment we receive Messiah, sa oras na ating tinanggap ang Mesiyas, and will continue throughout our lifetime on the earth, and will be completed when the Lord returns from heaven. Kaya nagpasimula nung ating tanggapin si Kristo sa ating puso, at ito ay magaganap sa ating buong buhay hanggang dumating ang ating Panginoong Jesucristo mula sa kalangitan. Kaya mga kaibigan at mga magulang, the principal task, okay, ang mahalagang gawain ng isang Kristiyano sa kasalukuyan is to cooperate with the Holy Spirit each day. Tandaan po ninyo, itong mahalagang bagay, na tayo po ay makipagtulungan sa banal na Espiritu ng Diyos abang kanyang ginagawa ang gawain na tayo po ay kanyang nililipat mula kay Satanas tungo sa Diyos. Ang lahat na nakaunaw ay magsabi ng Amen. So we have to cooperate with the Holy Spirit and to assist in perfecting of the other members of the body of Messiah. Kaya kayo po na lumalago, nakikita sumusulong kayo sa inyong kalagayan ito, ay ating tulungan ang mga ibang mga membro ng katawan ni Mesiyas, ng Mesiyas, na sila rin ay maging ganap sa tulong at patnubay ng Espiritu ng Diyos. As the Spirit guides and enables, yun po ay mahalaga. Abang po tayo ay pinapatnubayan at binibigyan ng kakayahan ng Espiritu ng Diyos. Ito pong aking pasanin ngayon. Itong pasanin na maraming mga mananampalataya. Kaya meron tayong discipleship. Tinutulungan ang ibang membro ng katawan ng Mesiyas na sila'y maging ganap. Okay? Ito pilalagay ng Diyos sa atin, sayo natin sa gusto, kung ikaw ay sumusulong mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo ayan na ikaw ay maging selfish, maging makasarili sa iyong kalagayan na ito. You will share it. Ang nakakalungkot, sometimes people don't understand you. Alam niyo po, minsan ako nagsishare, sana kagad na makita yung kanilang kalagayan, sana kagad kung silang madala sa programa ng Panginoon. Kaya minsan hindi ito naunawan na maraming mananampalataya na minsan nag-a-attend dito sa atin. Ito po nakakalungkot. So, dito po tayo dinadala ng Banal na Espiritu at tayo po ay sumaksi sa kapangyarihan ng Mesiyas sa lahat ng sangkatauhan. Okay, again, as the Spirit guides and enables. Yun po ay kailangan habang tayo pinapatnubay at binibigyan ng kakayahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Banal na Espiritu, kanya tayong binigyan na 4 na halimbawa or types kung paano tayo tutubusin. Gaya po ng aking nasabi, the 7 days of creation, ang 7 araw ng kanya pong paglikha sa lahat ng mga bagay natin nakikita, the story of creation, ang kasaysayan po ng paglikha sa unang kabanata po ng Genesis. Kaya sinabing Genesis, ito po ang pasimula. It reveals that we start out as individual without form and void, hindi ba? Tayo po ay nagpasimula bilang individual na walang hugis at anyo. We are out of harmony with God, with other.
with other people and with ourselves. Wala po tayong ganap na pagkakasundo sa Diyos, sa ibang mga tao, at sa ating mga sarili. Ang kasalanan ay nagdulot ng personal na kalituan, sigalot, kabiguan, kalungkutan, pinahirapan ang ating mga katawan at pag-iisip. Subalit po tayo nagpapasalamat, ang Mesiyas, binayaran ang ating mga pagkakasala. Ang kanyang pagpapatawad sa atin ay dadalhin tayo mula sa ating personal na kaguluhan ng ating mga espiritu, kaluluwa at katawan na lubos na winasak na kasalanan, at sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos sa Mesiyas, dinadala tayo lahat na lubusan doon sa maliwanag na wangis na larawan ng Mesiyas sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang tayo ay malikhang templo ng Diyos at ipagkaloob ang kapamahalaan at kapangyarihan sa pamagitan ng Mesiyas sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Kaya ito pong ginagawa ng Diyos sa atin. The entire process, listen, the entire process from the beginning to the ending is the plan of salvation or atonement or reconciliation or redemption. Ano man ang gusto niyo tawagin? Ang buong process pong ito ay may pasimula mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Pwede po natin tawagan ito ng plano ng kaligtasan, ng ating kapatawaran, ng ating pakikipagkasundo o ng katubusan, at ang lahat ng ito ay naganap sa at sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, He's the Alpha and Omega, the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:2. Siya po ang Alpha at Omega. Siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya. Siya rin ang lulubos nito, mga kaibigan at mga magulang. Kaya, the 4 types are, 7 days of creation, feast of the Lord, the pilgrimage of Israel from Egypt to Canaan, and the 7 furnishings of the tabernacle of congregation. Yung pong 7 kagamitan sa tabernakulo ng kapisanan. Subalit sa umaga ito, mga kaibigan, ating i-break down into 7 steps. Sa umaga ito, ang 7 furnishings of the tabernacle of congregation. Okay? Ang aking nasabi, ang 4 na ito ay types para dalhin tayo mula kay Satanas tungo sa Diyos. Ngayon, sinasabi natin, may pasimula ang ating kaligtasan at merong kaganapan. At ang ating pag-usapan ay yung pagitan. Nandiyan ba kayo? Kaya ang ating pag-usapan ngayon, isa sa mga 4 na uri o halimbawa ng ating katubusan, kung paano tayo tutubusin, ay yung pong 7 kagamitan. 7 kagamitan sa tabernakulo ng kapisanan. Kaya, ang mga hakbang na ito na kumakatawan sa mga 7 kagamitan ng tabernakulo ay tinutulungan tayong maunawaan ang ating progreso, ang ating pagsulong mula kay Satanas tungo sa Diyos. Sa puntong ito, lahat na nakaunaw ay magsabi ng Amen. Ito ba yung maliwanag? Now we will study the steps. At tignan po natin, suriin natin ang ating mga sarili. Saan ba na tayo nakarating? Okay? Baka isang katanungan na nais kong iwanan, baka sa unang hakbang wala pa kayo. Nandiyan ba kayo? Okay. Ang unang kagamitan na ating pong masusumpungan, Sir Ellen, kaya yan po ang overview, hindi po mapapansin, yan po ang tabernakulo sa gitna. Hindi po mapapansin, yan po ang tabernakulo ng kapisanan, the tabernacle of congregation. That is the tabernacle tent, Sister Ellen. The whole tabernacle, okay. Hindi po mapapansin, nakakampo sa gitna ay ang tabernakulo ng kapisanan. Nakakampo ang mga lipi ng bansang Israel at inyong makikita sa nakapaligid ang mga watawat, ang ibang-ibang tribo at pangalan
at pangalan ng bansang Israel. At sa kalagitnaan ng kampong ito ay ang tabernakulo ng kapisanan. Ang tabernakulo po ng kapisanan, yan ang ibinigay ng Diyos kay Moses. Lahat ng mga details niyan kung paano ginawa, ang detalye niyan, lahat po ay binigay ng Diyos. Ang lahat ng mga sukat nito, kulay, na mga kurtina, mga tela, lahat ay binigay ng Diyos kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Okay. So, pero sa umaga ito, mga kaibigan, we will not concern ourselves so much on the details of the colors, mga yari na kagamitan. Okay? Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay yung mga kagamitan sa loob ng tabernakulong yon. Okay. Kung inyo pong mapapansin, ang unang kagamitan na ating masusumpungan sa loob ng tabernakulong ito, buong tabernakulo ay ang tabernacle o yung altar of burnt offerings. Yan po ang altar of burnt offerings. Yan po ang altar kung saan po sinusunog ang mga handog. Kaya nakakaroon po kayo ng idea sa lumang tipan kung ano po ang ginagawa ng mga Hudyo sa lumang tipan. Okay, hindi po papansin, merong isang hayop na susunog doon. Kaya ito po tinawag na altar of burnt offering. Yan po ang altar kung saan sinusunog ang mga handog. So, ang altar of burnt offering, ito po ay yari ng akasya. Pwede mong ipakita, Sister Helen, the brazen altar. Ayun, yan po ang detalye niyan. Kung niyo po mapapansin, ang altar na yan ay yari po ng akasya. Ang kahoy na ginamit dyan ay akasya. At ating mo papansin, ang kahoy po ng akasya, ang siyang ginamit sa buong tabernakulo. Hindi lang po sa altar na yan, kundi po sa mga poste, sa lahat ng mga kahoy na ginamit sa buong tabernakulo, ang ginamit na kahoy ay akasya. Subalit po ang altar nito, ang kahoy ng akasya ay nakabalot ng bronze. Inyo pong makikita ay the brazen altar, ang tawag na other name of the altar of burnt offering. Ang ibang tawag nila ay brazen altar, sapagkat ito ay nakabalot ng tanso. Ito ay yari ng kahoy ng akasya at ang kagamitan na yan ay nakabalot ng tanso. Ang tanso po ang ginamit sapagkat ang tanso po ay it can withstand so much heat. Meron po daw isang gusali or building sa Inglaterra, nung po araw binobomba ito ng mga Germans, nasunog ang gusali sa barat, meron silang fireproof na room. At ang fireproof na room na ito ay nakabalot ng buong tanso. Kaya, ito po ang ginamit sa altar na ito. So, ang inyo pong papansin, the four horns or tules parang sungay sticking up from the four corners of the altar. Meron po itong mga sungay, okay? Ang mga sungay na yan, ng altar na yan, kung saan po sinusunog ang mga hayop na ihandog, it symbolize, listen, it symbolize, kumakatawan sa katotohanan na ang mabuting balita na kamatayan ng Panginoon para bayaran ng ating mga kasalanan ay dapat ipangaral sa apat na sulok ng daigdig. Okay? Kaya mga sungay na yan ay kumakatawan sa katotohanan na ang mabuting balita ng kamatayan ng ating Panginoon para bayaran ang ating mga kasalanan ay dapat ipangaral sa apat na sulok ng daigdig. Na ang kanyang kamatayan ay nagresulta sa ating katubusan, kumikilos ngayon sa puso ng mga tao, ng mga mananampalataya sa pamagitan po ng kapangyarihan na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. And that resurrection life, ang siya pong magtutulak na may kasamang di mapigil na kapangyarihan at kapamahalan hanggang ang kaharian po ng Diyos ay punuhin ang buong sanglibutan at ang Mesyas ay maging Panginoon ng lahat. Kaya ito po mangyayari. Sa huling mga araw, gaya ng ating nasabi, ang mga saksi ng Panginoon, mga overcomers, sila po ay pangapangaral nila sa resurrection power ang kamatayan, ang mabuting balita
kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan na yan ay wala makapagpipigil hanggang ang buong sanglibutan ay mapuno ng kaharian ng Diyos at ang Mesiyas ay magiging Panginoon ng lahat. Yung top view, Sister Ellen. Noong pong mga araw ng tabernakulo na kapisanan sa Lumang Tipan, ang 4 na sungay na ating po nakita kanina ng altar kung saan po susunugin ng mga handog, ito po ay ginagamit para itali ang mga hayop na hihandog. Okay, yung pong 4 na kanina, yung 4 na sungay ng altar, yan po ay ginagamit para itali yung hayop na ihihandog. Ito po ang sinabi sa Psalm 118, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Yan po sinasabi. Na daw itatali ang hayop na ihandog na lubid doon sa sungay ng altar. The altar of burnt offerings or offering, ito po ay malaki-laki. Alam niyo pong sukat nito, siguro balik mo sa isa para hindi gano'ng mahirapan. Yung pong altar na yan, ito po ay malaki-laki. Ang taas po nito ay 4.5 pie. Ang taas. Yung altar, sister, yung altar. 4.5 pie ang taas po niyan, at ito po, ang forma po niyan ay parisukat o kwadrado, at ang bowed side ay 7 1/2 feet. 7.5 pie ang bowed side ng parisukat na hugis ng altar na yan. So, ang altar po ito ay malaki. Malaki, it's quite large. Kaya, it dominated the courtyard. Ito po ang top view. Kaya niyo po papansin, ang altar na yan, siya po ang nangingibabaw. Dahil ito po ay malaki, sa buong nakapaligid sa tabernakulo. At ang pangalawang bahagi ng tabernakulo, tinatawag nilang holy place. Yan na mismo, holy place. At kasunod ng holy place ay yung most holy place. Ayan. Kaya sana po maliwanag na. Pag nagkaroon tayo ng test, kayo mismo ay may tuturo nyo sa akin saan ito. Nandiyan ba kayo? Alam niyo po, mahalaga para sa akin na kayo magkaroon ng pundasyon para kapag kung nagsasalita, alam ninyo. Okay? Kayo po ay kasama sa discipleship. Hindi lang puro preaching ang aking gagawin para malaman natin kung anong ginagawa ng Diyos sa atin. Okay? Kaya ang altar na yun ay malaki-laki, it dominated the courtyard. Bakit po ito nagdo-dominate sa courtyard? Sapagkat dahil sa walang tigil, nagawain po ng mga serdote, mga levita, mga sumasamba, at mga hayop, at mga ingay na nagmumula po sa mga hayop na ihandog. Imagine 3 millions, more than 3 million Jews ang nagpapasok sa tabernakulong yon. At sila ay nakakapasok lamang hanggang doon sa altar kung saan susunugin ang mga handog. Nandiyan ba kayo? Kaya, halos po siya ang nangingibabaw sa labas, sa patio ng tabernakulong ito. Sapagat sa altar na yan, kung saan susunugin, nandiyan po ang mga levita, malalaki. Okay, mga serdote, ang mga sumasamba, at mga hayop na hihandog. Kaya, madidinig natin ang ingay, madidinig natin ang amoy, ang amoy ng taba at karne na niluluto ng mga hayop na hihandog. So what does it mean to us? Ano ito pong sinasabi ito sa atin? The same manner, Messiah upon the cross. Okay, ito po symbolical meaning sa atin. Messiah upon the cross dominates or should dominate. Ang Mesiyas na nasa krus ay kailangan mangibabaw sa lahat ng gawain sa Kristiyanong iglesia. Lahat na nakaunay magsabi ng amen. Kailangan po sa lahat ng gawain ng Kristiyanong iglesia, siya ang mangibabaw, si Kristo na nasa krus. Kaya sinabi ng ating Panginoon, bago siya umalis, and I, if I be lifted up, will draw all men unto me. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung ako ang siyang itataas, hindi ang programa, hindi ang pastor, hindi sino man, kung siya ang itataas, ilalapit niya ang lahat ng mga tao sa Kanya. Kaya, yung pong, ano po sa palagay niyo yung ibig sabihin ng
altar of burnt offering. Yung pong altar of burnt offering. Yung pong word altar ay has the root meaning, ang ugat na kahulugan po ng salitang altar, kaya po tinawag nating altar of burnt offering. Ito pong unang kagamitan na masusupungan natin. Ang altar, ang ugat na kahulugan po nito ay slaying for sacrifice. Altar, ang root meaning po nito ay slaying for sacrifice. Ito po ay pagpatay para hihandog. Gaya pong ginawa ni Abraham sa kanyang anak, hindi ba? Kay Isaac. Siya'y gumawa ng altar para hihandog ang kanyang anak na iniutos ng Diyos sa bundok ng Moriah na naging Jerusalem. Okay. Yun naman burnt offering, kaya tinawag altar of burnt offering, burnt offering, ibig sabihin ng altar na o sa lugar na ito kung saan susunugin handog, ang root meaning po nito ay ascending toward God what is acceptable and pleasing to Him. Okay? Ito po ang ugat na kahulugan ng altar o yung burnt offering. Handog na susunugin, ito po ang pagtaas patungo sa Diyos. Ano yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya altar para patayin ang ihahandog at yung pong pagtaas tungo sa Diyos, yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya altar of burnt offerings. Ang lahat na nakaunaw ay magsabi ng Amen. Kaya ang krus ng Mesiyas ay nakatayo sa pinaka-entrada ng ating kaligtasan na ipinakalob ng Diyos sa katawan. Kaya ang katawan po ng Mesiyas, tayo, dapat at palagi nating ituro ang mga tao tungo doon sa Mesiyas na nasa krus para makita siya ng sanglibutan. Dahil po, walang ibang daan na ang mga tao ay makalapit sa buhay na Diyos maliban doon sa Mesiyas na nasa krus. The altar of burnt offering, ito po ay nakalagay bago ang pintuan ng tolda ng tabernakulo. Hindi mo mapapansin. Ang unang kagamitan na masusumpungan, yan po ang altar. At ang altar ay ang tabernakulo po na yari ng tolda. May pintuan po yan. At bago po tayo makadako dyan, dahil po ay sumisimbolo sa presensya ng Panginoon, ang ating unang masusumpungan ay ang altar kung saan susunugin ang mga handog. Kaya sa oras po ang isang Israelita ay nakapasok po sa makulay na pintuan ng courtyard. Okay? Bago po, sa oras ang isang Israelita po ay nakapasok sa makulay na pintuan na yari po ng tela ng courtyard, yung pong pinakabakod ng tabernakulo, ang kanyang unang makikita kagad ay ano po? Tansong altar na yan. Hindi po naunawan? Pagpasok niya, ang unang makikita niya ang altar sa makulay na pintuan. At bago naman siya makarating sa altar na ito, inyo po lagi nakikita, nasa pagitan siya, no? Pintuan ng tabernakulo, pintuan ng courtyard. Kaya inyo po mapapansin, ano pong dinidin ito sa atin? God always meets people at the cross. Di ba? Kapag ang isang sumasambang Israelita ay magpasok sa makulay na pintuan ng iyon, na yari ng tolda o ng tela, kaagad makikita niya ang altar na yan kung saan sinusunugin ang mga handog. Yan ay kumakatawan sa krus, hindi ba? Kamatay ng ating Panginoon. So, God always meets people at the cross. Palagi makikipagkita o makikipagtagpo ang Diyos sa tao doon lamang sa krus. Doon lamang sa krus. Sa lugar kung saan po dumanak ang dugo. Doon lamang sa krus. Okay? Hindi po sa reliyon, hindi po sa seremonyas, sa ritual o kanino man. Doon lamang po sa krus. God always meets people at the cross. Sapagat po doon dumanak ang dugo. Ang paglapit ng Mesiyas, ang paglapit po natin sa Mesiyas doon sa krus, ang unang hakbang o the first step sa katubusan ng mananampalataya. Kung wala pong pagbubuhos ng dugo, listen, without the shedding of the blood, sinasabi po ng Biblia, there's no remission of sins. Kung wala pong pagbubuhos ng dugo, wala pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya ang mga tao ay hindi po makakalapit sa Diyos
sa anumang ibang kaparaanan maliban sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. This is the alpha of salvation. Since po na yayaman po ang tansong altar nito ay nakatayo o nakalagay bago ang pintuan ng tabernakulo, ang Hebreong pong sumasamba, laging pinaalala po sa kanya na ang Diyos ay malalapitan lamang sa pamagitan ng dugong paghahandog. Lagi, pinaalala sa kanya na malalapitan lamang ang Diyos sa pamagitan po ng blood sacrifice. Ang mananampalataya hindi makakalapit sa Diyos sa kanyang sariling katuwiran. Andiyan ba kayo? Hindi tayo makakalapit sa Diyos ang mananampalataya sa kanyang sariling katuwiran. The scales of divine equity, listen, the scales of divine equity, yung pong timbangan ng banal na katarungan ng Diyos, ay dapat maging balanse. Ang Diyos po ay meron siyang timbangan. This is the scale of divine equity. At ang timbangan nito ay dapat maging balanse. Paano po? Dapat magkaroon o dapat merong buhay na ihandog bilang kapalit. Kung hindi po, hindi tatanggapin ng Diyos ang sumasamba. Kaya ang pagiging makasalanan po ng sumasamba is underscored o iginuit po o idinin sa pamagitan po ng pangangailangan ng kamatayan ng isang hayop. Kaya idinin po ang pagiging makasalanan ng isang sumasamba sa pangangailangan po ng kamatayan ng isang hayop. Kaya dito po ay nahayag ang katuwiran ng Diyos. Kaya ang kahalagaan po ng kamatayan ni Jesus sa krus, listen, ang kahalagaan po, the importance ng kamatayan ni Jesus sa krus, ito po ay pinakita sa ilalim po ng lumang tipan o kasunduan sa pamagitan po ng patuloy na pagdanak ng dugo sa altar kung saan po susunugin ang mga hayop na ihahandog. Hindi po nakuha yun? Kaya ang kamatayan po ng ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Kristo sa krus ay pinakita ito ang kanyang kahalagaan sa ilalim ng lumang tipan sapagkat ang mga bagay nito ay kumakatawan sa gagawin ng ating Panginoong Kristo. Nandiyan ba kayo? Sa pagdanak ng kanyang dugo sa altar. Kaya lahat ng pangangailangan ng mga tinubos, listen, lahat ng mga pangangailangan ng mga tinubos ay inilarawan sa pamagitan po ng iba't ibang klaseng paghahandog. Kaya po pangangailangan natin araw-araw, gaya po ng mga Israelita, ay inilarawan po sa mga handog na kanilang hihandog sa altar na ito kung saan susunugin ang mga handog o mga hayop na hihandog. Kaya hindi lang po yung handog para sa kanilang mga kasalanan na ating pong kailangan para makalapit tayo sa Diyos. Subalit meron ding mga handog para sa ating pagtatalaga, sa consecration. Meron po tayong handog para sa fellowship, sa ating pakipag-ugnayan, of peace, of thanksgiving, for minor trespasses, yung mga maliliit na mga kasalanan. Lahat ng mga pangangailangan ng mananampalataya ay nandito po sa paghandog nito. Sa Leviticus chapter 1 hanggang chapter 7, listen, sa ating pong pag-aaral sa Leviticus will reveal that there were 5 main types of sacrificial offering service at the altar of burnt offerings. Kaya meron po daw mga mahalagang mga huri o mga halimbawa mga handog na ihahandog na ginagawa po sa altar nito. Ang isang bagay po na ating mapapansin, isang bagay na inahandog, yung pong chapter 2 ng Leviticus, yung pong tinatawag nilang meal offerings o yung pong meal cereal offerings. Ito pong isang handog na ginagawa. Ito pong pagkain na handog na ito po ay nakatala. Open your Bible please in Leviticus chapter 2. Leviticus chapter 2 verses 1 to 3. Ito po ang isa sa mga mahalagang handog na ginaganap sa altar kung saan po sinusunog ang mga ihahandog. Okay. Ang tawag po nila dito ay ang pagkain na handog, the meal or cereal offerings. At ang kasangkap po ng paghahandog na ito ng pagkain ay fine flour, oil, and frankincense. Kaya basahin po natin. Chapter 2, verses 1 to 3. Kung may maghahandog ng pagkain, ito po, ang ihandog niya ay mabuting uri ng harina.
Bubusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng kamanyang bago dalhin sa mga saserdote. Ang handog na ito, they call it a cereal or meal offerings. Pagkain na handog. The meal offerings na ginagawa ito ng mga Israelita, ito po ay kakaiba sa mga apat na handog dahil ang buhay ng isang hayop at dugo ay hindi po kasama. Kaya ang sumasamba, hindi niya po pwedeng i-identify ang kanyang sarili sa kanyang handog. Hindi ito katulad ng burnt offerings, yung po nga hayop na ihandog kung saan siya susunugin, na kanya pong ipapatong ang kanyang parehong kamay sa ulo ng hayop na kanyang ihandog, pagkatapos po ito ay papatayin. Okay? Kapag siya po naghandog para sa kanyang kasalanan, yung pong hayop na kanyang ihandog, ipapatong niya kanyang kamay doon, at pagkatapos ito ay papatayin. Pero sa meal offerings na ito natin pinag-aaralan, ito po ay kakaiba. The meal offerings, ito po ay ang mabuting uri ng arinang ginamit, langis, at bububuran ng kamanyang. Ang kamanyang po dito ay frankincense, ito po ay isang uri ng insenso. Okay? Hindi po yung kamanyang kinakain natin araw-araw na gulay. Nandiyan ba kayo? Kaya sa madaling salita, ang burnt offerings ng mga Israelita ay kanyang inihandog sa kanyang sarili bilang burnt offerings to the Lord. Subalit, sa meal offerings, kanyang inihandog ang lahat. Listen, dito po tayo nagkukulang. Akin napansin, magaling tayo sa kamatayan sa ating mga spiritual na buhay, I die daily, pero dito tayo nagkukulang. Ito po, subalit sa meal offering, ang kanyang inihandog, ang lahat ng gawa ng kanyang kamay, his possessions and accomplishments to the Lord. Lahat ng gawa ng kanyang kamay, ang kanyang pag-aari, at lahat ng kanyang nagawa. At ito'y kanyang handog sa Panginoon. Kaya, a handful of his meal offering, yung pong isang dakot ng kanyang pagkain na ito, ang siyang susunugin sa altar, sa burnt offerings. At ang mga natitira ay para sa mga saserdote, para sa kanilang pagkain. Nandiyan ba kayo? So, ang lahat ng kamanyang naman, yung frankincense, ay sinusunog doon sa altar. Ang frankincense na ito ay banal na pabango. Ito po ay banal na bango. At ito ay para sa Panginoon at hindi ito ibibigay sa mga saserdote. Our worship, yung pong kumakatawan sa frankincense na mabango po ito, na ito ay tumataas, inaamoy ng Diyos. Our worship is never to be offered to praise. Okay? Ang ating po pagsamba kailanman ay hindi po nating ihahandog sa mga ginagamit ng Diyos sa kanyang gawain. Ang aking po napapansin, lahat sa maraming malalaking gawain ngayon, ang maraming mga pastor sinasamba na ang kanilang mga sarili. They become a graven image dahil sa pagsamba na binibigay ng mga tao din. Kasi po ang tendency ng maraming mga Kristiyano, lalo na kapag sila ay bubot. Ang ibig sabihin ay hindi lumalago sa kanilang pananampalataya, ang nagiging tendency, they worship the man instead of God. Lalo kapag ang isang pastor ay magaling, sa oras-oras tumatawa ka. They worship the man instead of the Lord. Kaya nangyayari, the man worship himself. Kaya kapag bubuot ang isang Kristiyano, hindi lumalago, ang alam niya lang magatin, hindi niya alam kung saan ang Habakuk sa Bible. Alam niyo po ang pag-aaralan natin bago natin sasabihin ko mga book, no? Sa susunod. At sana, walang bubukas, hanggang bawat sa atin, 3 books before. Yung book na yun, nababasahin natin, isa-isa ay masasabi natin. Can you name from Isaiah to Hosea? Kung ilang books yun? Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Daniel, Ezekiel, Hosea, Joel. Alam ba natin ang sequence na yon? So, mahalaga po, para kapag pagbukas natin, hindi kayo kumakapa. Amen? Gaya na nga sinasabi, you are laying up grains. Nagiging po kayo ng katotohanan. Hindi yung katotohanan ng chismis ng iba. Yun po magaling sa malaking mga iglesia. Hindi po dinadown yun, pero yun ang dominant. Okay? Andiyan po kayo?
So, ang lahat ng kamanyang ay sinusunog doon sa altar. Ito'y banal na pabango para sa Panginoon at hindi ibibigay sa mga saserdote. So, only to the Lord Himself ang ating mga worship ay ating ibigay. Of course, ang meal offering po could be offered together with another kind of offering which did involve a slain animal. Yung pong pagkain na yun na handog, pwede rin isama ang isang handog ng pagpatay ng sangayop. Kaya, lahat ng pangangailangan ng mga tinubos ay nililarawan sa pamagitan po ng iba't ibang klaseng handog na inihandog sa altar na ito. Kaya patuloy tayong lumapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay? Hindi tayo makakalapit sa Kanya sa pamagitan ng ating sariling katuwiran, sa pamagitan ng iyong anak na pare o na pastor. Okay? O mga seremonya kay makakalapit lamang sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So we overcome the world, the accuser, our own carnal nature every moment of every day by the blood of the Lamb. Kaya mga kaibigan, ating pong magpagtatagumpayan ang sanglibutan. Okay? Yan po ang ating nasabi. Kung hindi nyo napagtatagumpayan, baka ang dugo ni Kristo ay hindi nyo inaangkin ang kanyang kapangyarihan. Ang accuser, who is the accuser of the brethren? Sino lagi sumusumbat sa Diyos? Satan and our own demonic carnal lust. Nandito na lahat. Nature. Kailangan ko every moment sa bawat saglit ng bawat araw ay ating napagpapagtagumpayan mga bagay na ito sa pamagitan ng dugo ng kordero. Kaya sa araw-araw po, bakit po? Ang dugo ng korderong siyang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya kung tayo po ay nadaig, okay, nagkasala sa aspekto sa sanglibutan, at sumasumbat sa iyo ang kaaway, nagkasala ka, hindi ka na makalapit sa Diyos, naalis yung kapayapaan, yung mga makalaman na pagnasa natin, kapag nadungisan ang iyong relasyon sa ating buhay, tanging ang dugo ni Kristo ang makapaglilinis, makapagbubura sa lahat ng ating mga kasalanan ito. Kaya muli, pwede ka na namang humarap sa Diyos na malinis at walang kapintasan dahil ito ay ginawa ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. So sinasabi mo, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Kapag sinasabi mo, wala akong kasalanan, niloloko mo yung sarili. Pero sinasabi ng Biblia, if we are walking in the light, kung tayo raw ay lumalakad sa liwanag, ano katugtong ng talata? The blood of Messiah is cleansing us from all sins. Okay? Ang dugo ng Mesiyas ang siyang naglilinis sa lahat ng ating pagkakasala. Kung, sinasabi, no? Tayo nakakalakad ng malinis at sa liwanag kung tayo nagpapahugas sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ng Mesiyas. Kaya mga kaibigan at mga magulang, kailangan natin ang pagtubos ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus sa bawat saglit. Sa araw po ng templo ni Solomon, libu-libong galon ng dugo ang nabubuhos sa bawat taon mula sa paghahandog sa mga hayop. Nung panahon ni Solomon, okay? Libu-libong galon ng mga dugo ang nabubuhos. Subalit po ang paghahandog sa Mesiyas doon sa krus ay isa at minsanan na paghahandog ng dugo. At ito ay walang hanggang pagtubos sa lahat ng sangkatuan na sinuman na manampalataya at tatanggap. Amen? Kaya sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 2, si Jesu Kristong banal na umako sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa mga kasalanan din ng buong mundo. Hindi po ibig sabihin ng lahat ng tao ay maliligtas. Unfortunately, may ilan ang hindi tatanggap sa katubusan na inihandog na walang bayad ng Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sila po na naniniwala na si Jesus ay isang mabuti at matuwid na guro, naghandog ng kanyang buhay. Ito ay higit na mabuti kaysa doon na naniniwala na sinakripisyo niya ang kanyang prinsipyo, sinasakripisyo niya ang kanyang buhay para idiin, ipakita ang kanya pong sinseridad at patunayan ng kanyang pag-ibig. Alam po ninyo, ang mga taong ganitong paniniwala, sila po ay gumagawa ng nakakatakot
na pagkakamali. Remember, Messiah Jesus was a sacrificial blood offering to God the Father. Messiah Jesus was a sacrificial blood offering to God the Messiah or the Father. Ang Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ang sakripisyong dugong handog sa Diyos at sa Ama o ang ating Ama. Buhay ang dapat ibayad sa buhay para po maging balanse ang timbangan ng banal na katarungan. Yun po ay mahalaga. Buhay ang dapat ibayad sa buhay para maging balanse ang timbangan ng banal na katarungan. Ang dugo ni Jesus ay ang kanyang buhay. Of course, we know that. Sapagkat ang buhay ng isang tao ay nasa kanyang dugo. Kung wala kang dugo, hindi ka mabubuhay. Kaya, ang dugo ni Jesus ay ang kanyang buhay. At ito ay inihandog sa Diyos sa lugar ng ating buhay. Kaya sinasabi po, the soul that sinneth, it shall die. The soul who sins must die. Kaya, ito po ang kautusan ng Diyos, no? The soul that sins shall die. Tayong lahat sa ating buong buhay nakasala. Kaya ang timbangan po ng banal na katarungan ay hindi po naka-imbalance. Meron pabigat dito. Yan ang ating kasalanan and we ought to die. Subalit ang buhay upang po ang katarungan ng Diyos ay maapis. Okay? Kailangan ang buhay, ang maging kapalit nito ay buhay din. At ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay binalanse ang timbangan ng banal na katarungan. Ang lahat na nakaunawa ay magsabi ng Amen. So, ang bawat sa atin ay nakagawa ng maraming kasalanan sa buong buhay natin. Kaya Messiah died for our sins. Therefore, the scales are balanced and our iniquity can be forgiven. Kaya ang ating mga kasalanan ay pwede nang patawarin. So maging ang ating pong kasamaan at kasalanan ay maliit o malaki sa makataong pamantayan, pero hindi po ito ang issue natin. Ang ating pong tayong sinasalang-alang dito ay ano yung ipinapahayag ng kautusan na tayong lahat ay nakasala at and the soul who sins shall die. Ito po sinasabi ng kautusan. Ito ang ating sinasang-alang at ang pagiging sapat, the adequacy of the sacrifice on Calvary. Ang pagiging sapat ng sakripisyo na ginawa doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya yayaman po ang handog ay binubuo ng buhay na dugo ng anak ng Diyos. Ang handog or the sacrifice is perfect. Ito po ay ganap at lubos na sapat para sa bawat tao. Kaya mga kaibigan, sa aking pagtatapos, lahat ng tao ay nakasala at lahat ay dapat lumasa sa Diyos sa pamagitan ng dugo ng matuwid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And any person who attempts to come to God in his or her own righteousness is doomed already. At sino man tao na lumapit sa ating Panginoong Diyos sa kanyang sariling katuwiran, siya ay napahamak na. Kaya nawa po sa putong ito inyo nakita ang unang akbang ng ating kaligtasan. Kung paano tayo dalhin mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan muna, gaya ng ginawa ng isang mananambahan na Israelita, ang unang kagamitan na kanya masusumpungan ay ang altar kung saan susunugin ng mahandog na kumakatawan sa Mesiyas na nasa krus, na kanyang dumanak ang kanyang dugo. At ito po'y dinidin sa atin sa lumang tipan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa patuloy na pagdanak ng dugo ng mga hayop na ihahandog. Kaya mga kaibigan at mga magulang, nawa po tayong lahat sa puntong ito at ng mga nakikinig sa tape, tayo po sana ay sumampalataya na at si Kristo ay nasa inyong puso at nagpahugas na tayo sa lahat ng ating mga kalikuan at kasalanan. Dahil only by the shedding of the blood, there's remission of sins. Okay? Kaya ang susunod na kagamitan natin pag-aaralan ay ang laver. Kaya sa punto ito mga kaibigan, ako po ay sana umaasa na sa pananampalataya natin sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa bundok ng Kalbaryo
inyong napagtatagumpayan ang sanglibutan. Are you overcoming the world through the blood of the Lord? The accuser, your carnal lust. Ito pong tanong sa atin na ngayon na lumalakad sa liwanag. Tayo pong lahat ay manalangin.